Nag-aaral sila sa Catholic school ng mga anak ko. And libre lang. Kahit na kahit na student, international student, libre lang. So, sasabihin ko sa inyo yung mga requirements. Na ng araw. Na si Mr. San. Second requirement naman, yung study permit ng bata. Diba sa border? Dito sa may border sa airport. Yun yung binibigay, diba? So, kailangan ipasa lahat yun. Not only yung study permit, syempre, yung mga Canadian permits ng parents, and also yung mga siblings. Pinasa namin lahat yon. And then, naka-open work permit kasi sa daddy nila. So, parang in-under si Tam dun sa application ng daddy niya. Sa sa school to ha. Kasi marami pa daw requirements kapag naka-under siya sa akin ng international student, ganyan. So, yung school, nilagay na lang nila yung status ng daddy niya is open work permit. Naka-work permit. And then, yung next requirement is yung mga passports, identities. Pinasa namin passport ni Tam, passport ng bata yung i-enroll, tapos passport ng parents. Identities ng parents. And then, ano pa ba? Birth certificates. Birth certificates ng family. Ng parents, yung mag-aaral na anak. And then, ano pa ba? Yung requirement na binigay ko is isipin ko ha.
yung vaccine certificates. Vaccine, hindi yung COVID vaccine yung child vaccination, yung mula baby siya. Yun. In-attach din namin yun. So, kailangan yun. Kasi hahanapin ng, ng parang health authority dito. Yung health authority, mag-reach out sa school. Tapos, yun, kaya kailangan i-attach yun. Isa rin sa mga requirement, mahalagang requirement. Tapos, nung in-enroll ko yung anak ko sa Catholic school, dito sa malapit sa bahay namin, na tinitirahan namin. Dito kami sa Toronto. Sa bandang Scarborough. Okay na, no? Dahil November kami dumating dito. December in-enroll ko siya. Pero dahil nga pa Christmas break, pa holiday season na, sabi ng school, January na mag-start si Pam. So, January na siya nag-start. Noong January 9, 2023 pala nag-start si Tam mag-school. Tapos, nung first day niya pa lang sa school, pagkapasok niya, nung sinusundo na namin siya sa school, binigyan siya ng garments. So, yun lang. Sana natulungan ko kayo sa video ko na to. Bye!